Umaasa ang COMELEC sa ginawang pagbasura sa disqualification complaint laban sa mga tumatakbong miyembro ng pamilya Tulfo sa issue ng teknikalidad. Yan at iba pa sa pagbabalita ni Mon Gualvez. Ibinasura ng COMELEC First Division ang petisyon para i-disqualify ang pamilya Tulfo sa darating na Bilang Pilipino 2025. Kabilang sa inireklamo ang magkapatid na Erwin at Ben Tulfo na tumatakbo sa pagkasenador. Pati ng isa pa nilang kapatid na si Wanda Tulfo Teo na first nominee ng Turismo Party List. Kasama rin sa petisyon ang re-electionist sa sina ACT-CIS Party List Representative Jocelyn Pua Tulfo at anak na si Quezon City 2nd District Representative Ralph Tulfo. Lahat daw sila na konektado kay Senador Raffy Tulfo may tuturing ng political dynasty na labag sa konstitusyon, sabi ng petitioner na si Attorney Virgilio Garcia. Sa tatlong pahay ng utos ng Division ng Poll Body, insufficient inform ang dahilan ng dismissal. Hindi raw kasi nag-attach ang petitioner ng Certificate of Candidacy ng mga inirereklamo niya. Tanong tuloy sa COMELEC, hindi ba't may kopya naman ng ahensya ng COC ng mga tumatakbo? Tama po yun, pero napakadali rin po sana sa petitioner na kumuha ng mga certified true copy. Kasi nga po we cannot always assume and presume. The purpose of technicalities is not in order to imperil yung justice, but in order to ensure na may fairness, due process, and at the same time orderliness in the courts. Bukod sa kulang na attachment, lumalabas din daw na hindi nabigyan ng sapat na notice o kopya ng reklamo ang mga Tulfo bago sampahan ng diskwalifikasyon. Dahil dito, hindi na tinalakay ng COMELEC ang merito ng kaso dahil sa nakita agad na may depektibo ang petisyon. Sabi ng COMELEC, pwede pa naman daw iapelang na dismiss na petisyon sa COMELEC NBank. Pwede nga rin daw mag-file ng panibagong reklamo ng disqualification, lalo kung technicalities lang naman ang naging problema. Nagpasalamat naman si House Deputy Majority Leader Representative Erwin Tulfo sa pagka-dismiss ng petisyon para siya ay madisqualify. Sa susunod na linggo, posible na ring ilabas ng COMELEC First Division ang disposisyon sa isa pang disqualification case laban kay Erwin Tulfo, kaugnay pa rin sa paglabag sa political dynasty at libel conviction nito. Inilibot naman sa tanggapan ng COMELEC ang noontime show contestant na nag-viral matapos sabihing hindi siya knowledgeable patungkol sa komisyon. Sabi ng 20 anyos na si Heart Aquino, kahit sandali lang ang guided tour, naliwanagan siya kahit papano. Paglilinaw ni Aquino, nakaboto naman na siya sa Sangguniang Kabataan Elections. Sadyang nalito lang daw siya sa question and answer portion sa sinaliang contest. Sana lang po is intindihin po din muna nila and alamin po muna nila yung reason po kung bakit po di ko siya nasagot and stop the bashing naman po. Nagpapatawag naman ng Joint Congressional Inquiry si Senadora Risa Ontiveros kung bakit hindi pa rin nakakapaglabas ng certification para sa gagamiting automated election system ngayong Bilang Pilipino 2025. Base sa batas, dapat daw ay may certification ng inilabas ang International Certification Entity na Pro-VNV 3 buwan bago ang mismong halalan o noong February 12. Paglilinaw naman ng COMELEC, Technical Evaluation Committee ang nangunguna para sa pag-comply ng certification. Kasama nila rito ang DOST at DICT. Tapos naman na raw ma-certify ang hardware at software ng mga gagamiting automated counting machines, maging yung transmission ng mga boto. Nagkataon lang daw kasi na naka-unbundle o hiwa-hiwalay ngayon ng mga components ng election system para mas masiguro ang transparency. Natagalan din daw sa overseas voting, lalo't nagdagdag ang COMELEC ng mga papayagang dokumento para makapag-register ang botante sa internet voting. Ngayong linggo naman na raw ito matatapos, kaya't inaasang ide-deposit na rin agad sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang mga source code hanggang bago mag-March 12. Hindi ka kasi pwede mag-certify ng isa lang. Kinakailangan yung kabuuan ng system, ng proseso. Ako, si Mon Gualvez, para sa 1PH.